Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 2, 2024. Umiiral na nga muli yung southwest monsoon sa ating bansa. Dito nga po yan sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at sa may parte ng Palawan. Sa Metro Manila naman, asahan natin yung localized thunderstorm. Ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, ay meron nga tayong posibleng sama ng panahon na imo-monitor na mabubuo dito nga po sa may Philippine Sea. Pero ito nga po ay mababa naman ang tsansa ng landfall scenario at posible lamang nitong palakasin yung habagat. At posible nga makaranas tayo ng mga pag-ulan lalong-lalo nga po pagdating ng hapon. Dito nga po sa ating rain map animation, mamayang alas 10 ng umaga, asahan na nga po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan dito nga sa northern portion ng Palawan at pagdating naman po ng alauna ng tanghali hanggang sa may parte nga po ng Mindoro provinces, mataas ang posibilidad na may tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, dito nga po asahan natin na mataas po ang tsansa ng pag-ulan na malaking bahagi ng ating bansa. Posible nga po makaranas ng pag-ulan ng western section ng Northern Luzon. Kasama pa rin po dyan ang Metro Manila, Palawan, Mindoro provinces, western section ng Visayas at asahan din natin dito nga po sa may Zamboanga Peninsula at sa may northern Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy nga po mataas ang tsansa ng pag-ulan sa ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan, magdala nga po tayo ng pananggalang sa ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, bahagyang hihina na yung mga bababa yung mga tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay August 3 ng umaga, mababa naman po ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating po ng hapon ay may mga konting pag-ulan na po tayo mararanasan sa western section ng Luzon, Palawan at maging sa parte nga po ng Visayas. Pagdating naman po ng gabi, mababa rin po ang mga tsansa ng pag-ulan. At pagdating naman po ng August 4, August 4 ng umaga, dito nga po magkakaroon na nga po ng low pressure area sa may Philippine Sea. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, hatakin nga po nito yung habagat at posibleng magdulot ng pag-ulan sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng August 4, ito nga po posibleng nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga po hindi natin inaalis yung posibilidad na ito nga po ay mag-intensify into tropical depression o mahinang bagyo. Pagdating naman po ng August 5 ng umaga, ito nga po ay almost stationary at hahatakin pa rin po niyan yung habagat. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa ating bansa, kaya iba yung pag-ingat at paghahanda nga po para po sa mga posibilidad na pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po dito sa paghatak ng sama ng panahon sa habagat. Pagdating naman po ng August 6 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay posibleng sa eastern section ng Taiwan at hahatakin pa rin po niya habagat at mababa naman yung mga posibilidad ng pag-ulan sa umaga. Pagdating nga po ng hapon, mataas naman ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng bansa. At pagdating ng gabi, sa may parte nga po ng eastern section ng Visayas, may tsansa ng mga pag-ulan. Pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay mababa naman po ang posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng August 7, ito nga po ay almost stationary pa rin sa may eastern section ng Taiwan. At mababa naman yung mga tsansa ng pag-ulan.
At makakaranas po tayo no, ng malamig na simoy na hangin dahil nga po dito sa habagat. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, tataas po yung posibilidad na mga mahina at katamtamang pagulan sa western section ng bansa. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng mga posibilidad na mahina at katamtamang pagulan lamang sa western section po ng bansa. Pagdating naman po ng August 8 ng alas 8 ng umaga, yung low pressure area po ay nasa eastern section pa rin ng Taiwan at stationary pa rin nga po yung kanyang posisyon. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, mataas ang posibilidad na pagulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, dito nga po ay mataas ang posibilidad na may mga malalakas na pagulan na mararanasan ng ating bansa dahil nga po sa patuloy na pagbugso ng habagat na pinapalakas pa ng paghatak nitong sama ng panahon na andito nga po sa may eastern section ng Taiwan. Pagdating naman po ng August 9, dito nga po ay bahagyang gagalaw itong sama ng panahon at ito'y posibleng lumabas muli ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 10, ito nga po yung pinakasentro niya, inakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng alas 2 ng hapon, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa western section ng Luzon. Pagdating po ng gabi, asahan natin may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Pagdating naman po ng August 11, dito nga po alas 8 ng umaga ay mababa ang tsansa o posibilidad ng mga pagulan, pero pagdating po ng hapon, mataas naman ang tsansa ng mga pagulan at magkakaroon ng panibagong sama ng panahon o posibleng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na isa pa nga po sa nagiging main factor sa paghatak nga po nung habagat. Kung mapapansin nga natin yung hanging habagat, ito po ang direksyon niya ay patungo nga dito sa dalawang sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa. Again, inuulit nga po natin bagamat wala nga pong posibleng landfall scenario, itong sama ng panahon na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung isa papasok, yung isa po ay mababa naman ang tsansa na pumasok, pero ito po yung mga ito ay magpapalakas ng hanging habagat na posibleng magdala naman ng mga pag-ulan sa ating bansa. Pero hindi po ganun karami yung mga posibilidad na pag-ulan na daladala ng habagat. Pero mag-iingat pa rin po tayo Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.